Church. It is another day for all of us. Truly, God is good. Every day we get to see God's faithfulness. No matter where we are, who we are, and how's our situation, God will always be with us. For our on-site service attendees, here are the health protocols and church safety we need to keep in mind. Upon entering the building, it is a must to wear a face mask and a face shield. Please wear it for the rest of the service. Sanitize using alcohol provided as we enter the premises. There will be a temperature check at the receiving area. Please observe a physical distance of about 6 feet or 1.5 meters. For tithes and offering, there will be a designated drop box near the sanctuary entrance. The communion for every first Sunday of the month will be self-service. Our friendly ushers will guide you along the way. By the end of the service, we can leave the building by row, starting from the back. We know that we miss being with each other inside the church, but we need to be mindful of these protocols for our safety. Greet each other without close contact. Giving a wave to say hi, a bow as a gesture of respect, or a big air hug. We care about your safety. Besides from the protocols we need to follow inside the sanctuary, we are also assuring you that the premises are being disinfected before and after every service. Stay safe and connected, everyone. Let us prepare our hearts to experience God's amazing presence as we celebrate through praise and worship. Also, let us have a receptive heart upon receiving God's message for all of us. God bless everyone. Let me tell you about him. Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1, reigning undefeated. Our God is overcome. Jesus, Jesus, Jesus. Let me tell you about him. King of kings, Lord of lords. There is no one like him. There is none at all. Alpha and Omega, resurrected Savior. Jesus is his name. Let me tell you about him. Pwede po tayong tumayo. Sino po ba ang ready nang ibigay ang best para sa Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Kami magpupuri sa iyo, Diyos. Tunay ngang dakilak na karapat-dapat, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ang lahat ng may buhay magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah!
Panginoon, O God. Ikaw yung unang pumili sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Tunay ngang napakawagas ng iyong pag-ibig. Sabi sa awit, verse 63, 3-5, ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan habang ako'y nabubuhay. Ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Ito'y aking kaluluway, tunay ng masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay sa'yo, Panginoon, O God. Salamat, O Diyos, sa wagas mong pag-ibig, Panginoon. Kaya kami naririto, kaya kami may buhay, Panginoon, dahil sa'yo, O Diyos. Kaya kami magpupuri, kaya kami magpapasalamat, dahil ikaw ay mabuti. Wagas ang pag-ibig. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Tayo'y magpasalamat sa ating Diyos. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-aalon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi mapapagal sa pag-aalon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon.
Salamat, Panginoon. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Sa lugar na ito, Panginoon. Salamat. Karapat dapat ka, Panginoon. Salamat na nakakapagpupuri kami, Panginoon. Salamat sa araw na to, Panginoon, na makapagpahinga kami sa presensya mo, Panginoon. So, Lord, malaya ka pong kumilos sa bawat buhay, sa bawat puso namin, sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon. We are just so excited sa bawat inihanda mo para sa amin na pagpapala sa salita mo, Panginoon of God. We give you all the glory, all the praises, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Pwede po bang palakpakan natin muli ang ating Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah! 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 Purihin ka, dakilang Diyos. Sambahin ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah! Hallelujah! Glory to your name, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah! Thank you, Holy Spirit, for your presence. Oh, thank you, oh God. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, for your presence sa oras na ito, Panginoon. Salamat, o dakilang Diyos, na muli, Panginoon. Naririto ang iyong presensya sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Tunay, Panginoon, nabuksan mo po ang aming puso, Panginoon. Na yung puso namin, Panginoon, ay gawin mong matabang lupa, Panginoon. Na uhaw sa iyong binhi, Panginoon. Sa iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Salamat, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na habang kami nakikinig ng iyong salita, tunay, Lord, na ikaw ang patuloy na mapapurihan. Ikaw ang patuloy na maitaas. Ikaw ang aming sasambahin, dakilang Diyos. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama. Gayun din po, Panginoon, inihiling din po namin. Dinihiling ko po, Lord God, na itago mo lamang po ako sa iyong likuran, Panginoon. Ako, Panginoon, ay maging daluyan mo lamang ng iyong mensahe, Panginoon, sa oras na ito. Tunay, Lord God, maraming salamat po, God. Maraming salamat po, Ama. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for your word, for your message, Panginoon, at sa buhay ng inyong mga anak. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Amen. Magandang umaga po. Pakisabi mo sa katabi mo, good morning, beautiful. Wow. Diba? Pag sinabihan ka ng beautiful, grabe yun. Masarap pakinggan. Amen? Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos. Sige po, pag-aaralan po natin ngayon is Joshua. Joshua said, yan. Sabi niya, ano bang sabi ni Joshua? Amen? Hallelujah. Amen. Sa mga nakikinig din po online, purihin ang Panginoon, pagpalain po ang bawat isa. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Meron pong isang sulat na ito ay masasabi rin na na talagang totoo nangyayari. Sabing ganyan, no matter how hard you try, you can baptize cat. Nakuha niyo po? Sabi niya, no matter how hard you try, you can baptize cat. Kakalimutin ka nito eh. When your mom is mad at your dad, don't let you brush your hair. Bakit kaya?
If your sister hits you don't hit her back. They always catch the second person. Never ask your 3-year-old brother to hold your tomato. Ano kaya mangyayari doon sa tomato, no? You can trust dogs to watch your food. Mapapabantayan mo ba to sa aso? And don't sneeze when somebody cutting your hair. May iba ng forma, no? Amen. Nangyayari po, no? Nangyayari po yung ganyan sa buhay. Sa buhay ng bawat isa, buhay ng bawat pamilya. Amen? Nakakatawa siyang pakinggan, pero kung iisipin natin, totoo, nangyayari. Tama? Tama po ba? Hallelujah. Sige po, ang ating scripture, Joshua 24:15. Chapter 24, verse 15. Ang sabi po rito ni Joshua, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo. Pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Nung bago po tayo pumunta rito, namili ba tayo? Namili ba tayo? Pupunta ba ako sa church? Sisima ba ako ngayon o hindi? Namili po ba? May namili po ba? Pwede pong taas yung kamay kung meron. Meron po? Ayan, di ba? Maraming pagpili na gagawin. Maliligo kaya ako o hindi? Mamaya na lang. Di ba? Yung mga ganun po. Yan. Kakain kaya ako ngayon? O, di ba? Ayaw nga pala, hindi nga pala ako kumakain ng rice. Hindi nga pala ako kakain. Yan. Di ba? Sabi niya, pumili kayo ngayon. Kasi meron po mahalaga na pagpipilian ka agad. Merong pagpipilian na kailangan mong ipag-pray at pag-isipan. Di po ba? Pero dito, si Joshua, sabi niya, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos na mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Amen? Si Joshua may pagpili agad. Di po ba? May pagpili agad. Hindi na bukas na lang, tsaka na lang pag-iisipan ko. Ba? Pero to napakahalaga na itong tinatanong o yung pagpili na pinapagawa ni Joshua is kailangan na desisyonan. Amen? Marami tayong mga bagay na dapat na desisyonan sa buhay natin na talagang talagang napakahalaga. Okay? Si Joshua challenger to the people. Talagang nagcha-challenge siya sa challenger siya ng mga tao. Kaya kung titignan po natin, si Joshua is siya yung namumuno. Joshua, the general in charge to the nation of Israel. Di ba? Hindi to ilang tao lang na pinangungunahan niya. Kung hindi talagang napakaraming tao. Amen? And then, he is the commander-in-chief of the leadership of Israel. Parang isang presidente na buong bansa ng Pilipinas. Diba? Si Presidente Duterte, ang daming naririnig sa mga tao, bakit wala pang ayuda? Di po ba? Kaya po nauso yung ang tawag po doon? Yung naglalagay ng mga pagkain sa na libre. Pantry, tama po? Yan. Pero sabi nga, huwag mong kukunin lahat para sa lahat yun. Amen? And
Joshua is leading a nation that has been and is in crisis. Marami silang mga pinagdaanan. Marami silang mga pinagdaanan dito. Sa na siya ang nangunguna. Kaya naalala po natin nung una na siya'y tinawag ng Panginoon na ikaw na ang mangunguna sa bansang Israel. Diba? Ang dami niya pong dahilan, ang dami niyang hinihingi na mga patunay, or kaya nga ini-encourage siya ng Panginoon na magpakatatag ka. Magpakatapang ka. Huwag kang matatakot. Amen? Kaya yun po yung in-encourage siya ng Panginoon, ng ating Diyos, at siya ay ngayon siyang naman ang nag-i-encourage. Amen? Marami na silang mga pinagdaanan sa wilderness, kung papaano na 40 years naranasan nila yung mga pagsubok. Amen? Kaya nga, dito po, makikita natin kung ano po yung mga tinayuan o yung mga naging role ni Joshua. Amen? Sa kanyang buhay. Mula dun sa pagiging commander-in-chief sa Israel, okay? Una, naging chairman of the nation. Chairman of the nation, si Joshua. Kaya nga, bilang isang chairman, sabi doon sa Joshua chapter 24 verse 1, tinipon ni Joshua sa Shechem ang lahat ng lipi ng Israel. Pinapunta niya roon ang matatandang namumuno, mga tagapangasiwa, mga hukom, at ang mga opisyal ng Israel. Sila'y humarap sa Diyos. Amen? Hindi ito mga taong hindi mga taong basta mga tao lang, kundi talagang mga namumuno rin sa bawat bayan. Amen? Mga hukom, opisyal ng Israel, tagapangasiwa, matatandang namumuno, okay? Kaya po sila ay humarap sa Diyos. Ito pinatawag po ni Joshua. Kasi meron siyang kailangan na sabihin sa mga taga-Israelita. Amen? Kaya nga po itong mga Israelita, hindi sila iilan. Kumbaga sa time na yon, kung ano yung pinangungunahan niya is nasa milyon, 3 milyon. Di po ba? Halos hindi na nakikita o nakakaharap yung iba sa dami, di po ba? Katulad ng ating presidente, hindi lahat nakakaharap niya. Amen? Itong time po na ito, nagtawag si Joshua, is nasa 100 years old na siya. Matanda na siya, di po ba? And then marami pang mga pinagdaanan. Siya yung isa sa mga doon sa sa 10 mga tiktik o spies na pinadala. Sila yung sa 12, dalawa sila, kasama sila doon. Amen? Meron silang yung mga iba, nakita yung mga negatibo, sila nakita nila positibo. Amen? And, sabing ganyan, puro higante yung mga tao doon. Hindi natin sila kaya. Pero dahil nandoon, na sila'y nananampalataya, na ang Diyos na kanilang sinasampalatayanan at pinaglilingkuran ay isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Ito yung hindi nila nakikita kung ano yung negative, kung ano yung mga kalaban, kung gaano kalalaki to. Pero, nung time na yun, nandoon na yung pagiging positibo nila. At higit sa lahat, yung pananampalataya nila sa kayang gawin ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Amen? Kaya nga bilang isang leader, alam niyo po hindi madali ang maging leader. Hindi madali ang manguna. Kung titingnan lang po natin, sa isang pamilya, di po ba? Sa isang pamilya, ang pagiging isang ama, hindi po madali. Kaya mahalaga po na ang isang ama ng tahanan is matatag at higit sa lahat, mayroong relasyon sa Diyos. Pero pag walang relasyon sa Diyos, yun po ang mas mahirap. Amen? Mas mahirap po yun. Amen? Nagsasalita siya bilang isang leader sa bansang kanyang pinangungunahan, pero nagsasalita rin siya bilang isang leader sa isang pamilya. Amen? Kaya yung buong mga bayan ng Israel,
is pamilya niya to. Siya ang tatay at mga anak niya to. Okay? Kaya bilang isang namumuno, nandoon na meron siyang kailangan sabihin, merong kailangan ipaalala. He gathered, he challenged them together, and he makes a personal choices. Amen? Kaya nga dito po, si Joshua is a challenger of the people of God. Kaya po doon sa Joshua chapter 24 verse 14, sabi niya po dito, kaya ngayon, sambahin niyo si Yahweh. Sambahin niyo si Yahweh ninyo. Sambahin niyo si Yahweh at paglingkuran niyo siya. Parang kung mababasa po natin, paulit-ulit na pinapaalala sa mga Israelita, na sambahin niyo, paglingkuran niyo ang Diyos na si Yahweh. Di ba ba? Parang yung isang tatay, isang nanay, paulit-ulit na sinasabi sa anak niya, anak, pumunta ka ng church. Anak, huwag ka muna mag-aasawa agad. Anak, huwag kang magda-drugs, huwag kang maglalasing, huwag kang maninigarilyo. Parang ang dami, di po ba? Ano ba naman to si tatay? Ano ba naman to si nanay? Ang daming Pero dahil sa gusto na maraming gustong subukan, parang pakiramdam, kaya na namin. Hindi na namin kaya yung merong magsasabi sa amin kung ano yung kailangan namin gawin. Okay? Eh sabi niya, kaya ngayon, sabi niya, ito yung sinasabi niya sa mga mga Israelita. Sambahin niyo si Yahweh at paglingkuran niyo siya ng buong puso't katapatan. Buong puso at katapatan. Kumbaga, wala kang ibang magiging Diyos. Walang ibang mauuna sa buhay mo kundi siya lamang. Alisin ninyo mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Yung mga Diyos-Diyosan na laging mas una kaysa sa Diyos. Yung mas higit na pinahahalagahan kaysa sa Diyos na laging inuuna kaysa sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya sabi niya, si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. Kaya di po ba parang paulit-ulit, siya lamang ang sambahin nyo, siya lamang ang paglingkuran nyo, mahalin mo siya ng buong katapatan. Amen? Kaya dito, ang pinapasabi ng ating Diyos kay Joshua sa mga Israelita is yung talagang pinapaalala niya ano yung naranasan nyo na ginawa ng Diyos sa buhay ninyo. Di po ba? Kaya kung mababasa po natin mula doon sa verse 2 hanggang verse 13, ang daming pinaalala ng ating Diyos na kung papaano na sila'y iniligtas sa Ehipto, kung papaano na sila'y pinalakad doon sa hinati na dagat. Kakaiba po yun. Talagang grabe ang naranasan. Di ba? Pinapaalala kasi ang mga Israelita, pag nalibang, nakakalimot. Madaling makalimot. Kaya kailangan ulitin. Hindi pwede sabihin, nabasa ko na yan. Narinig ko na yan. Kundi kailangan ulit-ulitin. Kaya ang tatay, ang nanay, makulit, paulit-ulit. Kaya pag sinasabi rin, dinaanan ko na kasi yan. Kaya nga, ibig niya sabihin, dinaanan ko na yan, napahamak ako, ayokong dumaan ka dyan. Amen? Pinapaalala niya, nagpapaalala. Amen? Pinapaalala rin ng ating Diyos sa mga Israelita na sa bawat laban nila, sila yung ipinanalo ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan niya. Hindi nanalo sa laban dahil sila'y magaling, sila'y malakas, kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Diyos, sa pag-iingat at proteksyon ng Diyos.
Kaya tayo, hindi rin natin pwedeng sabihin, napagtagumpayan ko lahat yan, nakamtan ko ang lahat ng ito. Dahil pinagsikapan ko yan, pinagtrabahuan ko yan. Hindi po. Una, dahil meron kang pananampalataya sa Diyos. Dahil meron ka at nagtitiwala ka sa isang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, nag-ingat, nagligtas. Kaya alam niyo po, napakahalaga nung yung bang alalahanin, sa isang pamilya, alalahanin mo, naalala mo ba anak? Bisa pag pinapaalala ko po doon sa anak ko doon sa bunso ko. Anak, naalala mo ba nung nagkasakit ako? Ipananalangin mo ako, sabi ko sa kanya. Pinag-pray mo ako, ano lang po siya nun? 2 taon at kalahati lang. Pinag-pray mo ako, naalala mo ba yung prayer mo yun sa akin? Kasi 2 taon pa lang po siya nun Naalala niya na pinag-pray niya ako, pero naalala mo ba kung paano mo ako pinag-pray? Kasi po, nakita ng doktor noon na meron akong stone doon sa kidney. And then sabi ng doktor is multiple na talagang kailangan ng operasyon. Pero noon naalala ko nung pinag-pray ako nung aking anak, sabi niya, Lord, pagalingin mo po si mama. Durugin mo po, pulbuhin mo yung mga stone doon sa kidney niya. Naalala ko, hindi ko makalimutan po yan. Pero alam niyo po, ginawa ng Panginoon. Sa buhay ko yan. Amen? Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ng Lord. 2 taon pa lang siya noon. Ngayon, magto-25 na po siya. Purihin ng Panginoon. Na talagang hinding-hindi ko yung makakalimutan. Yun po, napakahalaga na naalalahanin yung mga bagay na ano ba ang ginawa ng Lord? Kung pwede nga lang, isulat mo sa tuwing merong gagawin ng Lord para pag dumating ang time, maalala natin ito, di po ba? Kaya yun po yung challenge ng ni Joshua sa kanila, sabi niya, sambahin niyo si Yahweh. Sambahin niyo siya, paglingkuran siya ng buong katapatan. At alalahanin niyo kung paano kayo iningatan, kung paano kayo niligtas, kung paano kayo pinalaya, kung paano kayo pinatawad sa lahat ng inyong mga kasalanan at iniligtas na kayo. Amen? Kaya parang rin po yung paalala rin po dito sa Romans chapter 12 verse 1 at verse 12. 1, tama. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap. Ben, nandito na naman nakikiusap. Nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsamba. Yung pamumuhay na merong kabanalan. Ito yung tunay na pagsamba. Ito ang karapat-dapat na pagsamba niyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen? Kaya sabi, huwag na kayong makiayon. Yun din po yung sinasabi ni Joshua sa mga Israelita. Na hanggang ngayon, paulit-ulit pa rin sa mga susunod na henerasyon, pinapaalala at pinapaalala pa rin sa lahat ng mga anak ng Diyos na huwag na kayong babalik doon. Nandito na kayo, huwag na kayong babalik doon. Huwag nyo nang babalikan yung buhay na yun. Amen? Kaya sa bawat desisyon natin sa buhay, sabi nga, yung bawat desisyon natin, nakikita ko anong buhay mo ngayon. Ito yung resulta ng bawat desisyon natin. Okay? Kaya nga tayo po, sa araw-araw, gumagawa tayo ng mga desisyon sa buhay. Maaaring ikaw ay isang empleyado na marami kang dinidesisyonan. Maaaring isang magulang na maraming dinidesisyonan sa buhay, sa mga anak, o sa mag-aaral. Diba? Kaya nga po, kaya nga po, yung bawat desisyon,
is napakahalaga po. Bata ka man, matanda ka, lalaki, babae, is napakahalaga po ng yung bawat desisyon. Dahil ito, sabi niya, yung mga pinili natin o yung bawat desisyon natin gagawin, ito yung merong mga pagbabago o ito yung pwedeng mag-mold sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Pag pinili natin, gusto ko mahaba ang buhok ko, papahabain mo yan. Pag gusto mong maigsi ang buhok na yan. Di po ba? Amen? Kaya nga, pag ano man yung dinesisyon mo, yun ang magiging ikaw. Amen? Yun ang magiging ikaw. Pero yung napakahalaga na sa buhay natin, na merong tayong takot sa Diyos. Meron tayong takot sa Diyos. Kaya nga dito, mababasa po natin na kung ilang beses na sinasabi, matakot kayo sa Diyos. Fear the Lord. Fear of the Lord is most foundational things sa buhay natin. Kaya sabi po dito sa Awit chapter 1 verse 7, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Kaya yung pong pagkakaroon ng tunay na pagkatakot sa isang Diyos na mapagmahal, hindi ito yung takot na para kang nakakita ng leon sa daan. Kung hindi yung takot na mayroong paggalang, pagkilala. Dahil siya yung Diyos na nagmahal, siya yung Diyos na nag-iingat sa bawat isa sa atin. Nandun yung paggalang at pagmamahal sa Diyos at yung, dahil mayroong relasyon diba? Anak niya tayo, siya yung ating Diyos. Kaya talagang nandoon na iniingatan niya tayo. Amen? Sa ating pagkatakot sa Diyos, ito yung pwedeng maging resulta. It keep you clean and pure. Sabi po doon sa Proverbs chapter 16, verse 6, kung minamahal natin ang Panginoon ng may katapatan, patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Kung may takot tayo sa Kanya, ng may paggalang, makalalayo tayo sa kasamaan. Amen? Kaya yung kahalagahan nung pagkakaroon ng paggalang, pagsunod, pagkilala sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya kung titingnan po natin yung buhay ni Joseph, kung paano na saan siya nakarating, ang dami niya mga pinagdaanan sa buhay, iwanan niya yung pamilya niya, napahiwalay siya sa kanyang pamilya, pero hindi siya humiwalay sa Diyos. Amen? Kaya sabi nga, humiwalay ka sa pamilya mo, pero wag kang hihiwalay sa Diyos. Pwede kang magpunta ng abroad, mapawalay sa pamilya mo. Nasa abroad ka, nasa Pilipinas ka, nandun ang Diyos. Wag tayong hihiwalay. Amen? Kaya nung siya'y tinutokso ng asawa ni Potiphar, di po ba? Lagi siyang niyayaya. Halika, sumiping ka sa akin. Yung yayayain kang ganon, di ba? Sigurado naman na yung asawa ni Potiphar is napakaganda. Pero, hindi doon siya nakatingin, kung hindi sa Diyos siya nakatingin. Nais niya na ang buhay niya is laging nandun yung katapatan sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya yan ang tunay na namumuhay na mayroong tunay na pagkatakot sa Diyos. Hindi nauuna kung ano yung hilig ng katawan, ng laman, kung hindi laging inuuna ang Panginoon sa buhay niya. Amen? Nandun yung paggalang, nandun yung pagkatakot at pagkilala sa Diyos. And it keeps you confident. Amen? Proverbs 14:26, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan. May hatid na katatagan sa buong sambahayan. Amen? Kaya nga po ito, yung tunay na paggalang sa ating Panginoon, pagkatakot o pagsunod sa Kanya, ay merong kapayapaan. Amen? Nasubukan natin na medyo kumanan, medyo kumaliwa. Walang kapayapaan, di po ba? Walang peace.
Kung hindi talaga ang gulo. Nagtatanong pa tayo, gagawin ko ba to? Pero alam natin na hindi dapat. Hindi dapat gawin. Ibig sabihin, pag merong kaguluhan, walang kapayapaan, ikaw lang yan. Amen? Kaya nga po naalala niyo po si Abraham, di ba? Nung inutusan siya ng ating Diyos, sabi niya, Abraham, sabi niya, ihandog mo sa akin ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Diba? Parang, ang tagal kong hiningi. Pero, ito yung hihilingin ng Diyos sa akin. Pero, hindi siya nag-question ng ganun sa Diyos. Diba? Nung papunta na sila doon sa bundok, na kung saan naihandog niya yung kanyang anak. Kaya nga doon sa Genesis 22:5, kaya sinabi ni Abraham sa dalawa niyang alipin, dito muna kayo at bantayan ninyo ang asno dahil aakyat kami roon para sumamba sa Diyos. Babalik din kami. Diba? Nandoon yung confidence niya. Nandoon na, babalik kami. Amen? Pero sabi ng Lord, ihandog mo ang iyong pinakamamahal na anak sa akin. Amen? Nandoon yung confident niya. Amen? Kaya nga nung sasaksakin niya na yung anak niya, sabi niya, sinabihan siya ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos. Amen? Nandoon na talagang ang Diyos ang lagi niyang inuuna, lagi niyang sinusunod. Amen? Hallelujah. Kaya nga, fear the Lord and serve Him. Magkaroon tayo ng tunay na pagkatakot sa Diyos at paglingkuran natin siya. Amen? Kaya nga yung sa verse 14, kaya ngayon, sambahin niyo si Yahweh at paglingkuran niyo siya ng buong puso't katapatan. Alisin ninyo mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno. Parang, pag yung isang magulang, ito yung pinamuhay niya, nakita ng anak, sinusundan. Tama po? Pag lasinggero ang tatay, nakita ng anak, lalo na inuutusan pa yung anak, anak, bilhin mo naman ako dyan sa tindahan ng ng puti. Yung puting bote. Bilhin mo naman ako. Di ba? Parang, yun na yun, tinitrain niya na, tinuturuan niya na yung anak niya. Okay? Kaya nga dito, sinasabihan niya na wag alisin nyo na yung mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno. Huwag na yun ang susundan ninyo. Kaya lang, di po ba, madalas, hindi lang noon, kahit ngayon, merong mga kanyang-kanyang paniniwala yung mga tao. Kaya nga, ang desisyon is talagang nakikita ang resulta kung anong desisyon ng bawat tao. Amen? Pagka yung nakikiayong ka na sa mundo, pag nakikisama na, sa ginagawa naman ng iba yan eh. Parang, yan ang in. Yan ang in. Kaya kaya nga, yun, sasabay. Kaya nga, huwag natin na ang buhay natin ma-impluwensyahan ng mundong ito. Kaya sabi, huwag na kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan. Amen? And, ito po yung ito po yung question What are you letting influencing you and your family? And what are you allowing in your home? Napakahalaga po nung kung ano yung mga pinapatupad sa loob ng isang tahanan, sa isang pamilya. Ano yung boses na naririnig? Puro ba puto kutsinta yung naririnig sa loob ng tahanan? Puro ba sisihan? Diba? Ano yung larawan na makikita ron? Sabi nga, merong isang larawan yung mga nanay, yung anak nakabihis, pupunta ng church. Nandun yung nasa hulihan, yung anak niyang lalaki. Pero yung tatay, hindi nakabihis, nakaupo, nagbabasa ng dyaryo, at merong nakalagay na sigarilyo. Hindi siya pupunta, yung pamilya niya pupunta ng church. Kaya yun po, yung anak niyang lalaki nakatingin sa kanya. Diba? Pwedeng sabihin niya,
ayokong sundan si tatay paglaki ko. O pwede niya sabihin, gusto ko maging katulad ni tatay. Diba? Kaya nga pwedeng piliin kung sino ang ating tutularan. Amen? And Joshua, he is the choice maker. Choice maker. Joshua 24:15, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Diba? Ang Diyos na pinaglilingkuran ng inyong ninuno sa Mesopotamia o mga Diyos ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Okay? Sabi niya, we will serve the Lord. Kung gusto niyong sambahin, pero kami, at ang aking buong sambahayan ay maglilingkod kay Yahweh. Amen? Our spiritual commitment should impact or affect every other relationship in life. Merong merong impact ito sa mga pamilya natin, sa mga paligid natin. Amen? Kaya yung kaya nga, sabi nga po dito yung isang si Hudson Taylor, sabi niya, if your family, mother, your sister, your brother, at the very cat and dog in your house, para daw mga aso't pusa na nag-aaway, parang mapapaisip siya, bahay ba ng Kristiyano to? Di mo ba? Pwede siya mag-doubt na, bahay ba ng Kristiyano to? Pwede niyang isipin yung ganun. Diba? If you become a Christian, it will affect everyone around you. Kasi makikita yung liwanag, makikita yung ikaw ay asin ng sanlibutan, ikaw ay liwanag ng sanlibutan. Ito yung makikita. Amen? Kasi si Joshua, he had the personal choices he made. Gayon din tayo sa buhay natin at sa bawat pamilya natin. Kaya Deuteronomy chapter 6, verse 4, sabi niya, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Amen? Ito yung sabi, pakinggan mo, O Israel. Pakinggan nyo, mga mananampalataya. Si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya. Wala kang ibang sasambahin, wala kang ibang paglilingkuran kung hindi tanging si Yahweh lamang. And then sabi niya, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa. Lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Yung kaluluwa, yung puso, yung lakas, yung pag-iisip, lahat yan galing sa ating Panginoon. Kaya nais niya na ito rin ang gagamitin natin para ibigin siya. Amen? Kaya nga, sabi pa, ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Ibig sabihin, ang salita niya, huwag natin babaliwalain. Yung mga paalala, huwag natin babaliwalain. Ituro niyo ito sa inyong mga anak. Di ba? Pinapapasa. Hindi pwedeng tumigil sa atin. Ano man yung mga natututuhan natin, naririnig natin sa ating Diyos o sa ating mga leader, ipasa mo to. Sabi niya, ituro niyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay, bilang tanda, itali sa inyong noo. Ganyang katindi. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Ba? Ito yung God's pattern para maipasa natin itong katotohanan sa mga susunod na henerasyon. Amen? Kailangan po nating maipasa ito. Amen? Kaya nga,
hindi sapat na yung mga anak natin o tayo is ligtas na, yung mga anak natin hindi. Diba? Sabi ko nga, hanggat ng mga anak natin, hanggat maliliit pa yan, isa po yan, hanggat sumasama sa church yan, isama po natin. Samantalahin natin yung pagkakataon na yun, na naisasama natin sila. Dahil pag dumating yung time, dati kasama mo sila, ngayon nag-iisa ka na lang. Meron na silang sariling desisyon sa buhay. Kaya nga hanggat sumasama sila, hanggat mayroong pagkakataon na maipasa, yung kailangan na maipasa sa ating pamilya, gawin natin. Amen? Kaya sabi nga dito ni Evangelist Billy Sunday, sabi niya, he said, the great tragedy of my life is that thought I have led 1,000 people to Christ, but my own son are not saved. Grabe po, no? Sabi niya, ito yung great tragedy sa buhay ko. Nagtuturo ako sa iba, pero yung sarili kong anak, it's a heartbreaking to hear, as for me and my house, serve the Lord. Ito yung dapat na magkakasama ang pamilya. Kaya nga, ang mga magulang, ang bawat isa sa atin, napakalaki ng role natin sa buhay. Amen? Kailangan po maipasa natin kung ano yung nararanasan natin, na-experience natin sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Huwag natin sayangin. Huwag natin sayangin yung mga pagkakataon at yung mga naririnig natin. Amen? We're living in the fear of the Lord. We're serving the Lord. We're seeking first the kingdom of God. Ito yung unahin natin lagi. Ang ating Panginoon sa buhay natin. Kaya nga po dito, inuulit dito sa Joshua 24. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon. Ngayon na ang desisyon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o mga Diyos ng Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirahan, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Hallelujah. Sige po, tayo po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Glory to your name, O God. Sa buhay po natin, ang dami nating mga kailangan desisyonan. Kaya nga si Joshua, pinapipili niya bawat tao. Ayan? Alam mo, nasa Panginoon ka na. Pero merong time sa buhay natin na kumakanan tayo, kumakaliwa tayo. Pero inuulit-ulit niya. Sabi niya, pumili ka ngayon. Ano po ba yung mga pinagdadaanan natin ngayon? Meron bang pinagpipilian sa buhay ngayon? Meron bang kaguluhan sa bawat desisyon mo sa buhay? Meron bang pagpili kung sino yung uunahin mo? Yung material na bagay ba? O ang Diyos? Pinagpipilian ba natin na susunod ba ako o hindi? Gagawin ko ba yung tama o hindi? O yung sarili kong kagustuhan ang susundin ko? Kaya nga, dalawa lang lagi, sabi nga, dalawa lagi ang pinagpipilian. Buhay o kamatayan? Pagpapala o sumpa? Kaya, piliin natin kung sino ang ating paglilingkuran. Sino ang ating magiging Diyos na susundan, paglilingkuran, igagalang, mamahalin sa buhay natin. Hallelujah. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Sabihin natin sa Kanya, Panginoon, Ikaw ang pinipili ko.
Kahit maraming mga pagsubok, pero ikaw pa rin ang pinipili ko, Panginoon. Ikaw pa rin. Ikaw ang uunahin ko. Ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko. Hallelujah. Sige po, kausapin natin ang Panginoon ngayon. Jesus. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Sabihin mo sa Panginoon yan. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Tanging ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, sa mga oras na ito. Ama, tunay, Panginoon, maraming salamat po, Lord God. Hindi ka nagsasawa, Lord, sa pagpapaalala sa amin. Dahil, Panginoon, mahal na mahal mo ang iyong mga anak. Mahal na mahal mo ang bawat anak mo, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo. Salamat po, Lord God, na anumang henerasyon ang dumaan, Panginoon. Tunay, Lord God, ang salita mo, Panginoon, hindi nagbabago. Ang pagtuturo mo, yung pagdidisiplina mo sa bawat anak mo, hindi nagbabago, Panginoon. Lalo na yung pagmamahal mo sa amin, Panginoon, sapagkat ang naisin mo, dakilang Diyos, na manatili kami sa iyo, na ikaw lamang ang aming Diyos, ikaw lamang ang aming paglilingkuran, ikaw lamang ang aming pagtitiwalaan sa buhay namin, Panginoon.
na kahit anumang sitwasyon namin, Panginoon, Lord, nakikita mo ang lahat ng sitwasyon namin sa buhay. Ngunit, Panginoon, maaaring ito'y bahagi ng pagdidisiplina mo sa amin. Hindi mo nais, Panginoon, na saktan ng iyong mga anak, kundi, Lord God, ang nais mo lamang kami matuto. O maaaring ito ay bunga ng aming mga desisyon o bunga ng hindi namin pagsunod sa iyo. Ngunit sa oras na ito, Panginoon, Lord, pinipili namin na Ikaw ang Diyos na aming paglingkuran. Ikaw ang Diyos na aming sasambahin. Ikaw ang Diyos na aming pagtitiwalaan. Kaya Lord, salamat, Panginoon. Ano man ang mga pagkakamali na aming dinidesisyonan sa buhay, Lord, isinusuko po namin sa inyo ang lahat ng ito. At hinihingi po namin ng kapatawaran, Panginoon. Patawarin niyo po kami, dakilang Diyos. Ituwid mo kami. Turuan mo kami, Panginoon. Samahan mo po kami. Patuloy mo po kaming gabayan. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, na hindi ka nagsasawa. Ang pangako mo na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pinababayaan. Ito'y patuloy na tinutupad mo sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Ama. At anuman ang pangangailangan ng inyong mga anak, Lord God, maaaring siya na nakikinig sa oras na ito, Panginoon. Lord, salamat, O God, na siya'y nakaranas ng kalayaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, na binigyan mo ng kaliwanagan ng kanyang puso, ang kanyang kaisipan, Panginoon, na tunay dakilang Diyos, ang kalayaan, Panginoon, kagalakan, kapayapaan, ang nararanasan ng inyong mga anak. Maraming salamat po, Ama, sa pagpapalam po sa buhay ng inyong mga anak. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin. Pasasalamat sa pangalan ng aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah. Salamat, Panginoon. And let's pray po na salamat, Panginoon, sa mensahe mo, Panginoon, O God. Salamat na yung paglilingkod namin, Panginoon, yung pag-aalay namin ng buhay sa iyo ay hindi sayang, Panginoon, O God. Salamat dahil pinupuno mo kami, Panginoon, O God, ng pag-ibig mo. Salamat, Panginoon, na hindi ito sayang dahil aabutin ito ang susunod na henerasyon, Panginoon, O God. So, Lord, salamat sa opportunity, sa pribilehiyo lamang, Panginoon, na makapaglingkod sa Diyos ng mga Diyos, sa Hari ng mga Hari, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, O God. And Lord, we also pray for our tithes and offering, Panginoon. Patuloy mo po itong pagpalain ng bawat magbibigay, Panginoon. Naway punuin mo kami ng kagalakan, ng kasiyahan sa pagbibigay, Panginoon, O God, for your kingdom expansion, Panginoon. Patuloy mo kaming proteksyonan, Panginoon, O God, sa pag-uwi namin. And Lord, sustain mo yung strength namin, Panginoon, all throughout the week, Panginoon, O God, na dadaanan namin, Panginoon, O God. So Lord, salamat, Panginoon, O God. We give you all the praise. We give you all the honor. We love you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. By God's grace and provision, Church of God Olongapo continues to operate both online and on-site. If you desire to be a part of God's move in reaching more souls for His kingdom, let's faithfully give our tithes and offering. God said in Proverbs 3 verse 9 to 10, "Honor the Lord by giving Him the first part of all your income, and He will fill your barns with wheat and barley, and overflow your wine vats with the finest wines." Giving is not an obligation, but if you are willing, you may do so through the following.